Hello everyone, so right now, nandito kami sa Sunny Village in Angono, Rizal, and you will witness one of the greatest podcasts of all with the Game Changer. Excited akong sagutin. And at the end of the day, may kanya-kanyang generation eh. Malay mo, sa generation na yon, sila talaga yun eh. Sa generation natin, pwedeng tayo yun eh. Hi guys! Ayan, so, I'm very sure nagulat kayo. Ano bang meron dito? Ano bang meron dito? Actually, biglaang kwentuhan lang to na ay medyo mga ganitong ganap, di ba? Biglaang kwentuhan lang to na gusto lang naming i-record, di ba? Gusto lang naming i-record para at least kahit wala kayo dito ngayon, at least pag napanood mo to, eh, parang kasama ka na din namin. Hi guys, so ngayon may tanong ako kay Game Changer sa atin kasi eto, for me, isa sa nakilala kong rare na tao sa buong buhay ko, yung sobrang laking mangarap na kung iisipin ng ibang tao, imposible talaga siya in a single lifetime. So right now, Mr. Game Changer, pwede ko bang maitanong, paano mo mai-impact or maituturo yung sobrang pwede palang maging totoo yung sobrang laki mong pangarap, yung ambisyon na yun? Paano mo paano mai-impart sa amin na okay lang na mangarap ka ng malaki or dapat kang mangarap ng malaki? Ako, bakit lagi kong sinasabi na ang pangarap ko talaga maging billionaire, pangarap ko talaga na maranasan yung pinakasagad na lifestyle na pwede sa lifetime na to. Kasi parang ako naniniwala na yung buhay kasi natin dito sa Earth limited din talaga. So lahat tayo gagraduate. Lahat tayo lipas, lahat tayo magiging kwento na lang balang araw. So ako, umabot na kasi ako sa point na isang beses lang naman pala tayo dadaan sa mundong to. Gusto ko, magpe-perform ako 100% sa craft na mapipili ko. Oo. Bakit isang beses ka lang naman pala dadaan? So pinakamaganda, gawin mo na yung pinaka-best mo. Ano yung pwede mo magawa? Ano yung maganda na mga pwede mong ma-achieve? Maganda na pwede mo maitulong sa marami, gagawin mo talaga. Okay. Kaya parang sample ako, nung narinig ko kay Apren Joseph, kay classmate Joseph Lim, na pwede daw maging bilyonaryo sa single lifetime. Naniniwala ba kayo single lifetime kaya? Pwede, di ba? Pero marami kasing tao, especially siguro marami sa nakikinig ngayon, parang napaka-imposible, Sandrong, maging bilyonaryo. Lalong-lalo na, kung yung pagiging milyonaryo nga, imposible ng dati. Paano pa yung pagiging bilyonaryo? Diba? So, wag kayong mag-alala kasi lahat po tayo dumaan sa ganyang klaseng stages. Nagkataon lang, parang sample ako, sa 14 years na exposed na ako sa ang industriya na to, sa pagnenegosyo, na-realize ko talaga na ang pagiging bilyonaryo, pwede talaga siya in a single lifetime. Bakit? Sila Lucio Tan, Henry C. Diba? Ramon Ang, Manny Villar. Ang dami nakagawa eh. In a single lifetime. Kasi kung walang nakagawa nun, pwedeng imposible sa atin ngayon eh. Pero, nung mga panahon na yung mga taong yun nagsisimula pa lang din naman, di ba ang pinakaunang nangyari, naniwala lang din naman sila. So after nila maniwala, trinabaho, nangyari. So ibig sabihin, tayo yung bagong generation na pwede ring maniwala na pwede tayo maging billionaire. Bakit? At the end of the day, may kanya-kanyang generation eh. Malay mo, sa generation na yon, sila talaga yun eh. Sa generation natin, pwedeng tayo yun eh. So all we have to do, ambisyonin talaga natin para yung ambisyon natin walang katapusan. Ayos ba yung Koji? Ako, siguro yung question ko in connection sa first question niya, paano papaniwalaan ng tao, chairman, na pwedeng maging bilyonaryo? Paano papaniwalaan ng tao na Pwedeng maging bilyonaryo? Actually, para sa akin, sasagutin yun in a very simplest way. Ako, naniniwala kasi ako na pag may nakakagawa, pwede mo rin magawa. Diba? Bakit? Tao naman yan, tao ka rin naman eh. Ang pinaka-thrill nga lang doon, pag-aaralan mo ng sobra, ano yung mga dapat gawin, ano yung mga diskarte para magawa mo yun.
Bakit? Pag may nakagawa, again, ibig sabihin, naitawid nila eh. Maraming challenges, maraming pinagdaanan, maraming problema, pero naitawid nila eh. And hindi lang naman isa nakagawa. Marami ng billionaire sa Pilipinas. Meron silang kanya-kanyang industry kung saan sila yumaman. In short, Tama. pipili ka din talaga ng industry na pangangatawanan mo talaga. So yun ang para sa akin. Kasi end of the day, ang pinakagagawin mo pa rin talaga yung gusto mong gawin. Exactly. Hindi ka pwede dun sa gagawin mo just for money. Hindi pwede. Bakit? Mananawa ka sa pera. Mananawa ka sa pera. Pero pag passion mo, ang ginagawa mo, never kang mananawa. Parang sample ako sa industry kung nasaan ako, nasa networking industry ako. Isa sa mga pinaka-passion ko kasi magkwento. Isa sa mga pinaka-passion ko, magkwento ng buhay ko, ng mga lesson sa buhay ko, na pagdaanan ko, mga lesson na natutunan ko. Yun ang pinaka-business ko eh. And yun din ang passion ko. So nagkatagpo yung business ko at passion ko, kaya masaya ako ng sobra sa ginagawa ko. Di ba? Pero again, bago ko rin naman narating yung level na to, again, isang dekada mahigit. And still counting. And still counting. Ongoing pa rin. 14 years. Ongoing ka pa rin. 14 years na hindi ko, wala akong on leave or pahinga. 14 years na tuloy-tuloy. Ayun, yung tanong ko kanina. Oo. Kasi nagkaroon ako ng interest ng kinuwento mo. Ano yung mga usapan nyo ni Abjaylin pag kayo lang magdalawa? Baga. Ayoko Actually, pumunta dun sa 90% ng business. Gusto ko dun sa 10%. sa 10%. Okay. So actually, nabanggit kanina kasi na pag-usapan namin ni Architect Frank. Sabi ko, pag kami ni Ab Joseph magkasama, mga 90% pinag-uusapan namin. Network. Kamusta ang network, mga downline, mga leader, ganito. 10% personal. Ang kadalasan sa mga personal na pinag-uusapan namin ni Ab, mga lifestyle. Mga lifestyle, mga nangyayari sa kanya. Parang sample nito. For example, pag nagkita kami ulit sa susunod, kakamustahin ko naman si Ab, kamusta po yung Asian Cruise? Yeah. Kasi ang dami nangyayari kay Ab Joseph eh. Kita naman natin sa social media, ang dami nangyayari. So ako, ang kinakamusta ko sa kanya, yung mga experience din. Kasi every time na nagkukwento siya ng experience niya na ang saya kasi ganito kadaming downline ng kasama ko, doon ako lalong nangangarap on my personal side. Na sabi ko, ganun pala kasaya pag ganun na rin karami ang mga tao na isasama mo sa mga ganun katitinding lifestyle. So yun ang pinakalaging inaabangan na sabi ko, doon ako lalong nagle-level up. Ganun ko ka-idol si Ab Joseph. Ganun katindi. Yung parang pag sinabi ni Ab Joseph, parang salita. Ayun yung word of the day. Di ba? Ganun na kasi ako ngayon eh. Promise. Ganun talaga ako ngayon. Yung salita ni Ab Joseph para sa akin, parang salita mayon. Ganun ako pare. Bakit? Ever since, ganun ako sa kanya eh. So napatunayan ko na tama talaga. Kasi ang dami niyang correction sa akin. Tama ka, tama. Sinusunod ko lahat. So kakasunod ko, kaya din ako umabot sa ganitong level. Ano yung tanong ni Master Pao? Bilang head or bilang chairman ng FCI, ano yung nakikita mong benefit nun? Na talon ka from networking to corporation. So for example, like with Henry C. From Oo. shopping mall, ngayon nasa real estate, nasa bangko, so on and so forth. Ano yung nakikita mo or ano yung idea mo nun pag sa FCI naman nangyari yun? Okay. So, actually, ang ganda ng tanong ni Master Pao. Excited akong sagutin. Ano, excited akong sagutin? Excited ako. Okay, excited akong sagutin kasi sa sagot ko na to, kayo mismo marami kayong matututunan, 100%. Nagkaroon ako ng moment sa buhay ko noong 2015. Nagtayo ako ng traditional business. Sa tukadalong story short, nagtayo ako ng Tapsilugan. Di ba? Nagtayo ng Tapsilugan.
The infamous. 2 years tumakbo, lugi, half M, lesson. Pag naaalala ko yung Tapsilugan na yun, parang nasasaktan ako. Nasasaktan ako pag naalala ko yung Tapsilugan na yun. Sabi ko, grabe. Siguro yung sabi ko yung kalahating milyon, ano na kayang narating nun kung ano, hindi ko binisnes, napagod pa ako. Di ba, napagod pa ako. Ngayon, siguro mga bandang 2020 or 2021, habang tumataas yung awareness namin ng partner ko ni Mami, bigla namin na-realize, sabi ko, yung Tapsilugan na nalugi sa atin, hindi naman pala talaga siya lugi. Tuition fee siya sa lesson na dapat kong matutunan in advance. Bakit? Kung hindi ko siya napagdaanan noong 2015 at ngayon ko pa lang siya pagdadaanan, baka mas malaking pera ang malulugi sa akin. So, tama pala talaga na noon pa siya nangyari para natutunan ko ng maaga yung lesson at hindi na maulit pa sa panahon na to kung kailan malaki na tayo. Ang dami kong mistakes. Pero yung pinakamatinding mistake na nagawa ko dati, yun din ang pinakamatinding lesson na natutunan ko bakit lagi kong sinasabi sa inyo I'm a billionaire in the making. Ang pinaka nakita ko para sa akin, hindi ko po sinasabing tama ako, hindi sinasabing tama ako, in my own perspective and experience. Ang pinaka number 1 na problema ng isang business is customer. Kahit gaano kasarap ang produkto mo pag wala kang customer, wala din yan. Kahit gaano kaganda serbisyo mo, pag wala kang customer, wala din yan. Ngayon, alalimin natin ng konti yung word na customer. Loyal customer. Pag sinabing loyal customer, ibig sabihin talagang customer mo na yan. Loyal customer na nga eh. Pag meron ka palang ganon, ibig sabihin, kikita ka sa kanya for a lifetime. Kasi loyal customer mo na nga eh. Di ba? So, paano ko siya na-connect? Ako, for example, pag usaping FCI, yes, nasa MLM company tayo, pero nandun ako sa point na nakikita ko alam ko yung next level na mangyayari. Parang sample ako as a businessman. Ano yung nakita ko number 1 na problem ng traditional business? Customer. Ang binibuild ko ngayon, loyal customer. Ibig sabihin, kahit anong produktong i-offer natin, tatangkilikin. Kasi nga, loyal customer. Diba? And gaano kaganda yon sa nangyayaring sistema ngayon, for example, sa FCI community. Actually, yung mga kasama natin ngayon sa FCI, mga member ngayon, tayo yung nasa pioneering stage. Paano? Very simple. Ano bang program natin na meron sa FCI? Di ba level 1, level 2? Haber ka? May sarili ang kondo. Level 3, may first car. Level 4, may luxury car. Level 5, may bahay. Di ba yun ang program natin sa FCI? Isa sa mga pinaka-goal natin sa ADB Tower, makabili tayo ng paisa-isa hanggang sa dumami na unit ng nasa Ortigas. Ang good news doon, parang Airbnb. Sino customer natin? FCI. So in short, business. Business after business. Kasi MLM business, tawid tayo ng real estate business. Same market, same customer. Gets? MLM, real estate. Same market, same business. Pagtawid nyo ng level 3, magkakaroon ng first car, tayo din ang may buy and sell ng business. Buy and sell ng kotse. Sa atin pa rin bibili. Level 4, luxury cars, meron pa rin tayo, sa atin pa rin bibili. Level 5, magpapabahay, sa atin pa rin magpapabahay. Kanino maglulo ng pera? Sa atin pa rin. So technically,
kayo lahat ng mga kasama ko ngayon sa generation na to, itong panahon na to, tayo yung nasa pioneering stage ng long-term business.